Sa mga nais makita si Pope Francis sa mga pagtitipon dito sa Metro Manila, maghanda na raw po sa mahabang lakaran. May mga isasara kasing mga kalsada at may itatalagang parking area para sa mas maayos na daloy ng mga deboto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Humandang maglakad at maghintay ng hindi bababa sa 4 na oras. Dahil sa dagsa ng mga pipila para masilayan ng Santo Papa na inaasahan magdadala rin ng mga sasakyan, huwag daw asahang makakaparada sa mismong ruta. Sa pagdating ng Santo Papa sa Huwebes, isasara mga kalsadang daraanan mula Villamor Air Base hanggang sa kanyang tutuluyan sa Apostolic Nunciate Church sa Taft Avenue. Alas 3 pa lamang ng hapon, isasara na ito sa mga motorista. May mga converging point o mga lugar na daraanan ng Santo Papa kung saan pwedeng mag-abang ang mga tao. Kabilang dito ang kahabaan ng Andrews Avenue, Airport Road, Rojas Boulevard at Taft Avenue. Tinukoy ng MMDA ang mga drop-off point na pwedeng paradahan ng mga magsasadya sa alinmang bahagi ng ruta. Kabilang sa SM MOA, Resorts World, NAIA 3, Rizal Memorial Stadium at CCP Complex. Pero kailangan dumating na maaga bago abutan ang pagsasara ng mga kalsada. Dahil sasarahan yung mga lansangan ng 3 oras before yung event, pumunta po kayo ng 4 hours before kung kayo may dalang sasakyan na magpapahatid. Kung kayo naman ay magkukumute o maglalakad, kasya po yung 2 oras. Sa pagdalaw naman ng Santo Papa sa Malacanang sa Biyernes, January 16, pwede rin siyang masilayan sa kahabaan ng Taft at Quirino Avenue, Nagtahan at JP Laurel Street. Kasunod dito ang pagpunta niya sa Manila Cathedral. Sa mga sasalubong, 8 drop-off points at parking area ang tinukoy ng MMDA. Sa aktibidad ng Santo Papa sa MOA Arena, sa mga kalsadang nakapaligid sa MOA, pwede maghintay na masilayan ang Santo Papa. May 7 lugar din na pwedeng paradahan ng mga may sasakyan. Hindi pa inilabas ng MMDA ang mga detalye partikular sa Quirino Grandstand at UST. Nagpulong kanina mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na aantabay sa anumang emergency. Ang ibig sabihin nun, in terms of emergency personnel, 50% ng tao ay naka-activate na at naka-preposition na. So, hindi lang po ito ginagawa kung merong kalamidad o bagyo, kung hindi pero sa may mga malalaking events. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.